105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:34 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Tuesday, araw na po ng Martes, ika-17 na po sa buwan ng Hunyo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable. At live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Granada, natagpuan ng militar at PNP sa madabong bahagi ng Sitio Gogo sa barangay Labo-Labo, Dato Hofer, Maguindanao del Sur. Ayon sa Dato Hofer, Maguindanao Police, nakatanggap ang mga ito ng tawag mula sa Alpha Company ng 90 Infantry Battalion kung saan merong suspected na fragmentation hand grenade. Agad itong tinuko ng kapulisan kasama ang EOD team ng Maguindanao del Sur. At ito ay dinisrupt o pinasabog sa lugar upang hindi na ito makapaminsala pa. Wala namang nasugatan sa nangyaring insidente at patuloy investigasyon ng PNP upang malaman at ano ang posibleng motibo nito. Mantala, breaking news. Ngayon lamang kapapasok lamang ho na balita. Sinasabing 2 bangkay ang natagpuan ng mga otoridad sa bayan ng Dato Angal Midtimbang sa Maguindanao del Sur. Ngayong umaga po yan, June 17. Sa ngayon ay nasa area na ang mga elemento ng Dato Angal MPS upang magsagawa ng investigasyon at kilalanin itong 2 bangkay na natagpuan dyan sa naturang lugar. Tabayanan natin ang mga balitang ito at tutok lamang dito sa Bandera News TV Cotabato at maghatid po tayo ng mga latest update later on kapag nakakuha na tayo ng official spot report mula sa PNP. Samantala, tiklo naman sa inilunsad na drug bypass operation ng PNP ang isang lalaki na si alias Watari dahil sa pagbebenta ng shabu. Si Watari na 50 anyos ay kabilang sa street level individual dahil sa pagbebenta ng shabu sa mga residente ng Barangay RH3 sa Cotabato City. Naaresto ito ng mga elemento ng Police Station No. 1, katuwang ang City Intelligence Unit kung saan nakakuha sa kanyang posisyon ng ilang pakete ng shabu at drug bypass money. Hawak na ngayon ng PNP si Watari at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Samantala, matagumpay na isinagawa kahapon ang oath-taking ceremony ng mga local chief executive at ang mga newly elected officials sa lalawigan ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte
na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, BARM Compound, Cotabato City, kung saan ito po ay pinangunahan mismo ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Kabilang sa mga nanumpa, oath of office, sina Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Mintimbang, Maguindanao del Norte Governor Dato Tocao Masura, mga new elected Vice Governor Hisham Nando ng Magsur at Marshal Sinsuat ng Maguindanao del Norte. Kabilang si Congressman Ismael Mangonadato, mga board members, alkalde sa iba't ibang mga munisipyo sa 2 probinsya, mga vice-alkalde at iba pang opisyal. Maliban sa oath of office, nanumpa din ang mga opisyal ng oath of moral governance. Sa July 1, nakatakdang unang araw ng panunungkulan ng mga local elected officials. Narito si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua. First and foremost, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for His mercy, guidance, and for granting victory to the candidates of the United Bangsamoro Justice Party in the recent concluded election. This is more than just a political triumph. It is a sacred trust bestowed upon by Allah subhanahu wa ta'ala. We humbly recognize that without His will, none of this would have been possible. We gather not only to witness the oath-taking. Today, we celebrate a renewed commitment, responsibility, and shared dream for a better BARM. Kanatanubuya kina siya, ibag-witness tanong sa kina dekot, uged, sinumiyata no kapambagun, so pasad, responsibility. Gusto rangon o tatagin na pantano at tawa ka sa mga plano tano, pantag sa kagkapya. This day marks unity between Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur. Unity among our provinces, our cities, and our districts. And unity, my brothers and sisters, is not born out of sameness. It is forged to respect, humility, and a shared decision to rise together despite our differences. Isa-isatan. Let us take a moment to recognize the beautiful symbol of unity. We are witness today in the victories of Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur. Both newly elected governors run under the United Bangsamoro Justice Party, a party built on principle. Their success is not merely political. It is a reflection of what happens when we are united under one banner, with sincerity, shared vision, and the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Kung darating tayo sa eleksyon sa October, Yapagampaganin siya na manginsukuran tanong kanollahu ta'ala sa kanunya ba akinan dililimuran tanong. So, gobyerno no BARM tanong supila katao mga gangonutan tanong siya sa BARM niya, si Chairman Al-Haji Murad, si Iqbal
Muhajirin Iqbal ng gusto Chief Minister tano. Kasusaki po na di kami makauma sa mayaba o di ka nasawap sa kano tabang ilan ng gusto tabang ng national government. Yaman sila na sukahanda no Allahu Ta'ala. Na sukaginaan to dalon amaya mi take out sa kano galbakan na panganinganinta sa karanan na si susinuguan o marakla tao kasilaslanin na sumpungan tano sa kano mayaba sa kami niya na katabangan kami ng mga ningni saya nami manggabag nandaw sukasuwan ang makagapya kano ingat tano ng gusto marakla tao. Kanamba kaangang kulon ikinambarakatin niya nakaginas to kahanda na yata no kahanda nakagapya no gobyerno tano siya sa barman niya na siya po taman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron din tayong statement dito na mula po kay Maguindanao del Norte Governor-elect Dato Tocao Mastura, which is paparinig natin later on no, sa kabuuan ng ating palatuntunan. Samantala, maliban po dito ay nanumpa din sa tungkulin o nanumpa din sa itong oath of office. Nanumpa sa tungkulin ng mga elected officials ng Maguindanao del Sur sa Municipal Circuit Trial Court dyan po sa Hall of Justice dito po sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Ito ay pinangunahan din nila Governor Dato Ali Midtimbang at kasama sina Vice Governor Hisham Nando at mga alkalde sa 1st District ng Maguindanao del Sur at 2nd District at ganun din ang mga Vice Mayor at mga board members na nanumpa din sa kanilang itong oath of office kung saan sa July 1 ay nakatakda na po magsisimula ang kanilang first day of service sa kanilang panibagong termino. Sa kanyang pahayag, sinabi po ni Ustads Hisham Nando, ang elected Vice Governor ng Maguindanao del Sur, na itinakda yung kanilang inaugural session sa Sangguniang Panlalawigan sa July 1 na ito po ay gaganamin sa provincial capital sa Buluan sa Maguindanao del Sur. Kabilang sa 100 days program ng Sangguniang Panlalawigan, ang Peace and Order, Livelihood, Health, Education, Solid Waste Management at hanapan ng solusyon ang problema sa pagbaha. Binigyan pugay din ng Vice Gobernador ang naging Peace and Reconciliation Program ni Governor Dato Ali Midtimbang kung saan hindi pa man ito nakakaupo sa pwesto ay meron na itong accomplishment sa pamamagitan ng pagkakasundo o redo settlement ng mga pamilyang mahidwaan sa probinsya. Narito si Vice Governor Hisham Nando ng Maguindanao del Sur. Samantala, inaasahan pa rin ang patuloy na pag-usbong ng bayan ng Dato Anggal Midtimbang Maguindanao del Sur. Ito po ay liderato ng mag-asawang Mayor-elect Nathaniel Midtimbang at Vice Mayor-elect Mary Joy Stephanie Uy Midtimbang kasama ng mga konsehal. Sa kanyang pahayag matapos ang oath of office sa Bangsamoro Government Center, sinabi ni Maguindanao del Sur outgoing Vice Governor at ngayon Dato Anggal Midtimbang Mayor Nath Midtimbang
na masaya ito dahil nagkakaisa ang mga lider sa Bangsamoro. Tapos na anyang eleksyon kaya't panahon ng magkaisa at magtulungan para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Region. Sa bayan ng Datuangal, Mintimbang, patuloy ang mga itinatayo ng mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng public terminal, public market, fire station, covered court at iba pang tulong na mula sa farm government, national government at sariling pondo ng munisipyo. Isang indikasyon nito ayon sa alkalde na ipapatupad ang nararapat na mga programa at serbisyo sa taong bayan. Hangad ng kanyang administrasyon na maging kapantay o makahabol man lang sa pag-unlad ng mga katabing bayan sa ibang mga probinsya. Nagpapasalamat din si outgoing Vice Governor Nath Mitimbang sa kanyang naging katuwang na si Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato. Makakaasaan niya ang bagong lead sa liderato ni Dato sa Talayan Kagi Ali Mitimbang na ipagpapatuloy ang mga magagandang nasimulan tungo sa pag-unlad ng bagong tatag na probinsya. Narito ang pahayag ni outgoing Maguindanao del Sur Vice Governor at Datuangal Mayor Nath Mitimbang. Nandito tayo ngayon para manumpa dito sa panibagong posisyon na binigay ng ating mga kababayan. So ngayon, masaya tayo dahil nandito tayong lahat. Nakita natin na nagkakaisa yung mga leaders. So ito yung panawagan natin na dapat tapos ng eleksyon, tayo ay magkaisa at magtutulungan. Kasi lahat naman tayo ang kagustuhan ay paano magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. So ito po, tayo ay magkaisa bago yung ating gobyerno sa BARM. So sama-sama tayo kasi sabi ko nga noon na lahat tayo ay Bangsamoro. So kung tayo nagkakaisa, palagay ko hindi malayo na marami tayong magagawa at mahahabol natin yung mga karatig na probinsya at mga region natin. Bilang naging Vice Governor ng Maguindanao del Sur, dapat na ipakita natin na may pagbabago at meron tayong ginagawa. So sasamahan namin ng aking governor, yung itong kasamahan ko na outgoing, si Bay Mariam Sangki Mangudadato. Nagpapasalamat din ako sa aming samahan kasi alam ko na ginawa naming dalawa ang aming trabaho. So ito ay hindi naman din ito kami malungkot dahil alam namin na itong mga panibagong halal na opisyal ng Maguindanao del Sur is ipagpapatuloy nila yung mga magandang aming nasimulan. Yes, unang-una gusto kong pasalamatan yung sumuporta sa akin noon as Vice Governor. Alam ko na kulang pa yung aking nagawa. So maraming salamat sa pinakita niyong suporta sa mga kababayan ko naman sa Datuangal Mitimbang. Ngayon, bumabalik ako as mayor sa inyo. Asahan nyo na mas lalo nating paigtingin ang ating trabaho. Ipapakita natin na kaya nating habulin yung mga kapitbahay natin ng munisipyo. Basta tayo magsama-sama. Samantala, sa bayan naman ng Datu Saudi, sa kanyang pag-upo bilang alkalde ng Datu Saudi ang Patuan Maguindanao del Sur, muling ibabalik ni Mayor Basir Banjo Uto ang slogan ng kanyang namayapang kamag-anak na alkalde, Samsudin Di Maukom. Ito po ang bawal ang sinungaling sa bayan ng Datu Saudi ang Patuan. Bukod sa hinihikayat ang mga residente na maging tapat, palakasin din ng kanyang administrasyon ang mga programa na nakatuon sa pagpapalakas ng pananampalataya sa Panginoong Allah. Mamahalin ng buong puso ni Mayor Basir Uto ang bayan at ang lahat ng constituents ng Datu Saudi na ipinagkatiwala ang kanilang boto sa kanya noong nagdaang eleksyon. Hindi na bago para kay Mayor Basir Uto ang serbisyo publiko dahil maliban sa pagiging member of the parliament, nagsilbi na rin ito bilang municipal councilor ng bayan ilang taon na nakalilipas. Sa inilatag na 100 days program ng alkalde, sa bilang kanyang tututukan ng mga plano at programa ang pagpapatayo ng public market, public cemetery, patient transport vehicle, solar lights, edukasyon, solid waste management program, reduce settlement at pagpapanatili ng peace and order sa bayan. Narito ang alkalde. Napakasaya dahil damang-dama natin na ang taong bayan ang nag-alal sa atin sa bayan ng Datu Saudi. For the information of everybody, sa probinsya ng Maguindanao del Sur,
ang Datu Saudi lang yung pinalad na matalo yung incumbent mayor. So alhamdulillah, sa tulong ng karamihan, sa tulong ng maraming tao, at si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ko nga Sir Jas, ito naman ay para sa lahat kasi dati na ako sa bayan na yan, una-una nung bata pa ako, SK chairman ako dyan, naging 3 terms elected municipal councilor ako dyan, naging elected vice mayor ako, assemblyman, then parliament, bumaba ako ngayon ng mayor sa bayan na yan. Diyan ako pinanganak, kaya ang bayan na yan, kumbaga pa ay diyan yung bahay ko, diyan ako pinanganak, hindi ako umuupa yan, diyan sa bayan na yan, sariling bahay ko yan, at pagagandahin ko yan sa abot ng aking kakayahan. Andyan na rin yung dati ako sa parliament, nagdating na rin yung cadaver natin, yung nangunguha ng bangkay, dumating na rin yung ambulance natin at yung mga gamot natin at tuloy-tuloy yung magandang solar na mabibigay natin sa bayan ng Datu Saudi. Pinaka-class na solar yan sa 350 watts yan Napakaliwanag yan. Tuloy-tuloy yan. In fact, ang kailangan sa bayan na yan, nakikita ko, kailangan natin dyan yung public market dahil walang public market yan wala rin tayong tatapunan ng basura. Kalat-kalat na lang yung basura. At pangatlo dyan, magkaroon tayo ng Muslim cemetery sa bayan na yan. Yan yung mga priority natin. At of course, pagandahin natin yung edukasyon, pundasyon ng edukasyon. At ang pinakamalaki dyan ay palakasin at hindi naman sa buhayin, pero palakasin natin yung agama yung tawag sa amin. Kasi pag lalakas yung agama dyan, ay talagang yung mga masasamang isip ay papunta yan sa mabubuting isip. Yan ang hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minana natin talaga yan dahil napakaraming loans ng Datu Saudi Municipality. Tapos, actually, Sir Jas, parang command responsibility natin yung mamamayan na nag-alal sa atin. Kaya gagawin natin lahat, kahit lubog yan sa loan, ibabangon natin yan sa ating termino. Sabi ko nga, Sir Jas, wag na muna pag-usapan yung 2028 na eleksyon. Mag-implement na lang muna tayo kung saan yung term natin. Matagal pa yun At dito na lang tayo kung saan yung term natin, yun yung implement natin. Makakaasang bayan ng mamamayan ng Datu Saudi, makakaasa kayo sa akin, kayo yung nag-alal sa akin. Damang-dama ko kayo na kayo yung nag-alal sa akin sa bayan na yan. At isa pa, gusto kong klaruin, sa bayan na yan, walang mayor dyan kundi ako lang. Yan ang klaruin ko sa inyo. Yung mga positibo, open-minded dyan, open kayo sa akin dahil ang bayan na yan, hindi para yan sa akin, kundi para sa ating lahat. Katulong natin ang provincial government ng Maguindanao del Sur, ang ating bagong elect na governor, Papadatu Alimit Timbang, at of course ang ating chief minister, Abdurrauf Makakuwa, at ang ating Amirul Mujahideen at ang national government na ginagabayan ng Barm Region. Of course, so itutuloy natin yun, ang slogan nung uncle ko dyan na dating mayor. Mantala, sa bayan naman ng Buluan sa Maguindanao del Sur, inilatag din ni Buluan Maguindanao del Sur elected Mayor Datu Ibrahim Jong Mangudanato ang mga programa at proyekto na ipatutupad ng kanyang administrasyon sa loob ng 100 days na panunungkulan. Sinabi ng alkalde sa panayam ng Bandera News pagkatapos ng oath-taking ceremony sa Bangsamoro Government Center na isa sa mga prioridad dito ang Flood Control Project, Solid Waste Management Program, pagpapanatili ng peace and order, pagpapalakas sa sektor ng turismo, livelihood program, edukasyon at pagbili ng rescue vehicle na magagamit sa panahon ng kalamidad at mga insidente. Nakaaltuon din ang kanyang administrasyon na matulungan ang mga residente na apektado ng kalamidad tulad ng pagbaha. Sinisiguro ni Mayor Jong Mangudanato na mamahalin nito ang kanyang constituents at ibigay ang nararapat na serbisyo sa taong bayan. Nagpapasalamat ang alkalde sa Barm Government sa mga naitulong na programa at proyekto sa bayan ng Buluan. Kahapon, sabay-sabay na nanumpa ng out of office at out of moral governance ang pamilya Mangudanato na nagwagi sa halalan. Kabilang na dito sina Maguindanao del Sur Congressman Ismael Toto Mangudanato, Buluan Vice Mayor King Mangudanato at Mayor Fader Owen Mangudanato at iba pa mga opisyal mula sa Mangudanato Municipality. Narito ang kanyang pahayag. Itong sa 100 natin, meron na dyan sila Vice King na parang gina-preparation na nila sa itong sa 100 days nila na tourist spot doon sa may Buluan Peaceport sa may Barangay Maslabeng. So siguro may maiwan pa doon na pera ni Mayor Dax. So although na naka-6 years na wala tayong suporta sa probinsya, na kaya natin magtindig dahil sa ira natin. So yung mga development natin dyan sa Buluan, rely lang sa sa local tax natin. So sana po
matulad po lahat-lahat na hindi lang sa Buluan, all the provinces of Maguindanao Sur and the neighboring municipality, sana meron tayong full disclosure. So, i-ano natin, ito yung pera, hindi natin pera yan, pera ng tao yan. Ngayon, wala nang election. Paano ngayon? May mga calamity na dumarating So, yun nga, tinitignan ko muna kung magkano yung naiwan ni Mayor Rax. Kasi as of now, nagiging first class na ang Buluan. So, ang ira ng Buluan is more than 200 million siguro a year. Sana i-lay down natin yan lahat-lahat. Ito lang, ginano ko lang ito sa Buluan. Nga siguro, hindi nila kami mabatikos doon kasi busisin nila kung ano yung papel ni Mayor Dax. Peace and order doon sa ngayon po, medyo maganda na. Pero may seki pa rin. Hindi ko pala maano na 100%. So, sana po ipanalangin natin na tuloy-tuloy na po. Actually, nag-usap kami ni Vice King kanina. Sabi niya, yung may iwan dyan sa Manguna dato. Samantala, kaugnay na balitang ito, pinuri din ni MP Mike Mintimbang, si BARM Chief Minister Abdul Rauf Bakakuwa sa kanyang adhikain at panawagan na dapat magkaisa at magkasundo ang mga nanalong local officials at mga katunggali nila sa katatapos lamang na halalan. Ito ay kasabay ng oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ayon kay MP Mike, panahon na para tapusin ang bangayan at isantabi ang away politika. Mas mainamhan niya na hikayatin na lamang ang mga nakakatunggali sa politika na magtulungan sa pagpapaunlad ng kanilang mga lugar. Ibinida rin ni MP Mike sa matagal na ring adhikain na iksinasa katuparan ng bagong halal na gobernador, Kagi Ali Mintimbang ang pagkakasundo na may mga hindi pagkakaunawaan. Binigyan din ni MP Mike na nais lamang ng gobyerno ngayon na iparamdam sa lahat na kaalyado man o katunggali ay dapat na kasama at kaisa sa mga plano at programa sa pagpapaunlad ng komunidad. Narito ang kanyang pahayag. Well, alam mo sa totoo lang, yan ang napakaganda. Yung unity and reconciliation. So, ang significant ng pag-taking ng mga nanalong kandidato sa pinangungunahan ng dalawang gobernador, si Honorable Dato Tukaw Mastura sa Maguindanao del Norte and Dato Ali Mintimbang, Dato Satalayan sa Maguindanao del Sur. Kasama yung mga vice governor nila, si Dato Marcial sa Maguindanao del Norte, si Sheikh Dato Isam Nando sa Maguindanao del Sur, mga board members, mga mayors, vice mayors sa dalawang probinsya. At nandun din ang ating buting congressman, si Honorable Dato Toto Mangurarato. So napakaganda naman yung oath-taking sa mga nanalong kandidato. So, ang pinakamaganda doon, yung unity and reconciliation. Tama naman yan. Kasi tapos ng politika. Na dapat tayo ay mag-move on na tayo lahat. Kalimutan ng mga hidwaan sa politika, mga batuan na mga salita sa politika. Tapos na yun. So, anyayahin natin yung mga kaibigan natin, mga nakatunggali sa politika na kung hindi man sila pinalad sa itong dumaan na eleksyon, baka sakali next time papaladin. So anyayahin natin sila na magkipag-joint sa itong gobyerno para magdulungan tayo para ang adhikain natin dito paano mapaunlad ang ating ating bayan, yung mga constituents natin dapat malasap na. Gandang adhikain na peace and reconciliation ngayong tapos na ang eleksyon. Ganap na pong 9:03 ng umaga. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong umaga po ng Tuesday. Sa ngalan po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Bandamba, ako po yung tagapagbalita Jasper Acosta. Nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs.
Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang